Okay, tayo ngayon ay naglilibot. Quarter to 3, makalabas na lahat. Tayo ngayon ay naglilibot para sa mga inaayusan na Miss Luzon Agency. Naku, napakaganda naman ni Amy, oh. Kita mo naman, oh, palong-palo. Diba? Oh, hello mga taga Bicol. Huwag mahiya. Oh. Tapos si Miss Jenna preparing ng host. Kami mga hostess. Si Jan ng Cavite, ang kanyang makeup artist si Ems. Magkano bayad, madam? 0 interest. Wow, 0 interest. Naka home credit. Malaki ah. Atin naman pupuntahan ang kabilang dako ng okay, sila ngayon ay busy habang naglalaro ng sila po mga tambay sa labas ng bahay ni Kevin Cosme. Nagbi-billiard po sila. Sir, padaan mo na. Oops. Magawin naman tayo dito sa boys. Yan, nakitang-kita naman natin. Prepared na sila. Oh, prepared na si Edson. Yan. Saktong-sakto. Saktong-sakto, impreso na sa taas sa kahiga. Hi Ben! Ang kakantahin mo mamaya? Secret. Ikaw sir, prepared. Kumanda na lahat ng mga kalahok kasi ako'y sinagalahan. Nax. Kukunin ko lahat ng hakutin ko lahat ng award. Sir, meron din siya tatapatin yung sinabi Sir Josh. Op! Nakita mo naman si Sir JB. Parang papasok lang sa opisina. Diba? Magpapaapoy ba tayo mamaya, sir? Wala. Pa-yellow. Wala tayong paapoy? Sige. Ingat lang, mababay kisame. Ano kakantahin mo? Ha? Ay, hindi narinig yung boss mo kanina. Ang ganda eh. Pinagbabawal na gamot yung title na kakantay. Pinagbabawal na gamot. Ay, ikaw, may sasabihin ka? Huwag mo naman. Ikaw na naman ba doon? Okay. Punta naman tayo sa girls. Anyway, merong lumabas. Mukhang hindi na kinaya ng saksakan sa loob. So, nandito sila sa labas. Kaway naman, Ma'am Nimpa. Si Princess, tsaka si Ma'am Venus. Ang mga dakilang makeup artist namin ngayon at nanay. Dito tayo sa pinaka-exciting na kwarto. Ang kwarto ng mga girls ng West. Ayan, si Ma'am Nas. Sino yung pinaayusan mo, Ma'am? Si Ma'am Heidi. Si Ma'am Heidi. Hi, Jen. Si Ma'am Rosie, na nangunguha na ng tsinelas na iniram ko. Madam, ang ganda mo. Yun, oh. Parang 25 lang yun. Hindi kita mamaya alak. Yun. Si Ma'am Cathy, ang dakilang makeup artist. Sir Aljan. Hi, sir. Nagbablog kami, sir, eh. Ano, pagkupit ka, Jay? Yan sir, yung ano niya sa dulo. Ikaw na mag-tour. Yan po sa dulo, sir. Si Ma'am Cathy ang kanyang inaayusan ng kanyang alagang si Rosemary na palong-palo ang pilik mata. Oh my God, where is my moisturizer? Kaway naman dyan, Ma'am Cat. Pagod ka na ba? May moisturizer ka. Okay naman. Para sa kanila, hindi. Yes. Ang lab. Ano, Besma? Maaga pa, bagsak na? Ma'am Kay, kaway naman. Eh, simula na ng makeup. Ang ganda ni Heidi. Kamukha niya si Miss, Shamsi. Chup-chup? Yes, Shamsi Chup-Chup. Si Room ba yun? Okay, so yan ang lahat ng mga contestant candidates ngayong araw. They are preparing. Si Ma'am Joy, ang aming Luzon OIC, at si Sir July from Davao office, si Sir Jave, vloggerist, attorney.
Tsaka si Sir Alj. I-document namin, sir. Lalagay ko sa eyewitness. Kapapakay. Hi, Navi! Hello! Nakaligo na si Navi, oh. Baba tayo para makita nyo. Sir, malaki pustahan dyan, sir. Turn natin para makita nyo yung area. Oops! Dito muna tayo sa video okay room. Ba? Naiwan yung North Luzon, tsaka Cavite office. Kaway naman kayo, guys! Live! Ipapanood natin to kay Mambeng. Sir, kaway ka naman kay Mambeng. Sir Albert! Sir Albert! Kaway ka kay Mambeng. Labas tayo dito sa area kung saan magpa-party mamaya. So, nakaset up na lahat ng tables. Yan. And the music and lights. And then yung ating location mismo. Ayan. Yun. Okay, so, Ma'am Jen, excited na kaya ang lahat sa ating kauna-unahang Mr. and Miss Luzon Agency? Sigurado yan kasi sigurado na lahat yan ay may mga sinusuportahang mga kandidato at kandidata. Siyempre naman, alam mo sa practice pa lang, sobra talaga yung gulo. Sobrang ingay. Kaya I think, naghanda talaga yung mga nasa likuran natin eh. Pero partner, maliban sa Luzon Mr. and Miss Agency 2025, meron din po tayong Got Talent. Of course, may Got Talent tayo. So, sana ready na yung mga music nyo, no? So, ang ating magiging contest ngayon is Mr. and Miss Luzon Agency at saka Got Talent. Yes. Pero, ang lahat ay welcome na suportahan po yung mga kandidato at saka yung mga kandidata natin at pati sa Got Talent. Pwede po tayong humiyaw ng malakas o ano, pero syempre, respect pa rin po, ha? Yes! And wala naman siguro magsiswimsuit dito, no? Ay, wala naman. Kasi wala namang may outfit ng swimwear, di ba? So, ang ating Mr. and Miss Luzon, composed of sportswear, production number, casual wear, and of course, ang last is yung question and answer. So, ano to? Beauty and brain. Yes. Then, sa Got Handa naman Talent, kayong sumagot sa mga napakagagandang questions. So, sir, pinaghandaan nila yung questions, sir, ay yung answers nila doon, sir, talagang nag-ready sila. So, may pinakamaganda at pinakamagaling na sagot. Yun ang may chance ang manalo. Na mananalo ng 150,000 ngayong gabi. So, nagpalakpakan yung mga nasa dito. Diyan lang wala akong pang-abono, Okay, Ma'am Jen. syempre, meron din tayong Got Talent. So, yung Got Talent natin ay lahat ng talento na meron ng bawat offices ay welcome po dito. So, wala pong pinipili dito kung anong talent kaya. Pero bawal po ang Kumain ng apoy. yes, bawal po ang kumain ng apoy. Medyo mababa na yung ceiling natin, baka tamaan. Sir, ha? Makasunog tayo. Last year kasi may bumubuga po ng apoy, sir. So, yun medyo pinagbawal kasi marami tayong mga ano. Okay, so partner, umpisahan na ba natin? Yes! Okay. Kaya tayo. So now we are officially open. Let's meet the brave souls who decided tonight's fate. Our panel of judges. Yes, sila po yung may mabigat na responsibilidad ngayong hapon pa lang, hindi umabot ng gabi. Kasi sa kanila nakasalalay ang desisyon
kung sino ang itatanghal na kauna-unahang Mr. and Miss Agency Luzon. And nasa kanilang kamay nakasalalay kung ibibigay pa talaga yung 13-month pay natin. Sir July, nagpaparinig na Kailang sabi na ako. Pero syempre, kidding aside, they'll be judging two of our main event, the Mr. and Miss Agency 2025 and Agency Got Talent. So let's give a big round of applause to our judges. Okay, ang tamlab niya naman. Okay, our first judge, he oversees our operation for the entire Luzon area, ensuring that daily process runs smoothly and efficiently. Please welcome Sir Aljan Verban. Our second judge is our legal head, who handles all legal matters and ensures that the company remains compliant with all policies and requirements. Please welcome Attorney Gay Marie Mangu. Our third judge, he also leads our operation team at this time for the Vismin area, managing and guiding the teams across the region. Let's all welcome Sir Richardson Salazar. Okay, next, our fourth judge is in charge of all IT-related concern, from our system issue to computer support, ensuring that our technology runs without interruption. Let us welcome Sir John Pantano. And last but not the least, of course, although hindi namin alam Yes, pero maganda ang introduction ko dito. Sige nga yun. Okay. Our Davao Agency, Mr. Agency 2023, Sir Jake Sorry. Yes. Siya po ang ating Davao King. Sir J. Brian. Si Jake. Siya po ang ating 2023 na Davao Agency. 2024. 2024 ba yun? Sir, tinanong kita. Sabi mo 2023. Nasisi ka pa ngayon, sir. So, thank you, judges. Okay. Are you ready, everyone? Parang hindi na kami na ready. Sayang yung music and songs natin kung hindi kayo ready, di ba? Kung handa na ang lahat, mag-ingay! Lungkot? Ba't ang lungkot? Nakaya na to. Parang kayo masaya. May tao ba dyan? Ba't dapat pala nakagitna kayo? Hindi, nire-reserva lang nila kasi yung boses nila. Para sa mga candidates. Okay. Yes. Okay, so kung handa na ang lahat at handa na kayong makita ang mga sinusuportahan yung candidates, kung ready na kayo, just sit back and relax. Okay. And now, the runway is open. Let's meet our confident, creative, and charming candidates for Mr. and Miss Agency 2025 for their production number. So let's not keep the audience waiting. Candidates, show us what you've got.
And syempre, hindi pa sila nakakapagpakilala. Are you excited, guys? Hindi ko marinig. Are you excited? Okay, so let's call on the candidates for their introduction. Mr. Number 1, Mr. and Miss Candidate, Mr. John Calaban and Miss Amy Lima. Good afternoon, everyone. My name is John Calaban at naniniwala sa kasabihan na baguhan man sa inyong paningin, nakakapuwing-bing. Good evening, everyone. My name is Emily Libaw from Lipa City Office na nagsasabing, aalhin mo ang magic sarap kung sa akin pala malala sa... Thank you. Candidate number 1. Candidate number 2, Mr. Jojo Sigala and Ivy Tagino. Ako nga pala si Joshua. Seryoso. Bagong magmahal ay totoo. At naniniwala ako sa kasabihan, ang tunay na definisyon ng kagwapuhan ay nasa inyong harapan. Salamat. Magandang hapon sa inyong lahat, ladies and gentlemen. My name is Heidi Taginod. I am here in front of you standing, and I'm a woman who believes that beauty shines brightest when powered by purpose. Ang tunay na Reyna ay hindi lang naglalakad, kundi may dahilan. At higit sa lahat, nag-iiwan ako ng kasabihang, hindi ako nagpaparito upang magpasikat. Nandito ako upang mag-iwan ng tatak! Thank you. Candidate number 2. Candidate number 3, Mr. Roland Arlantico Jr. and Miss Madel Pascual. A man with action integrity. My name is Roland Arlantico, representing North Luzon. Good afternoon, everyone. I am Madel Pascual from North Luzon, Tarlac Office. Strong in voice, firm in stand, a strong woman, ready to command. Thank you. Candidate number 3. Candidate 4. Candidate. No other than Mr. J.B. Balbada and Mr. Ben Reyes. Mamadali. Kailangan may audience ulit. Magandang hapon sa inyong lahat. Asking kayo guys, no? Ako lang to, J. Balbada, 23, from Legal Department. Ako ang last class mo, awag niya sa para sa last claims. Sana ngayong hapon, mapuso mo naman ang last claims ko.
sa last games ko. Sana ngayong gabi, ang puso mo naman ang last games ko. Meron pa sandali lang. At nag-iwan ang kasabihang, hindi sa mga sarap, hindi kumain ng tunay na sarap. Dahil ang tunay na sarap, sakay mo malalasap. Gulat kayo, no? My name is Carmel Pauline Arias. May kasabihan tayo, ang tunay na kagandahan nakikita sa aming mga chubby. Thank you, candidate number 4. At eto, Ma'am Jenna, hindi ito magpapahuli. Alam ko, ito ang pinakamalawin. Our fifth candidate, no other than Mr. Prince Harish Makalala and Rosemary Jerez. Hello, magandang hapon ho sa inyo lahat. Naniniwala ako sa kasabihan na kung hindi ka para sa kanya, kawawa naman siya. Ay, hindi mo ka nagpapakilala. Sino ka ba? Hindi mo pasensya naman. May presyo siya. Kawawa mo pala si Prince Eric Makalala from West Luzon. Hanggang dito, magulo pa rin siya. Good afternoon! Calling the attention of everyone. Rosemary Jerez, account supervisor, / negosyante ina, representing NCR. At nag-iwan ng isang kasabihan, as a woman, I am unstoppable. And as a mother, I am unbreakable. And I... Thank you, candidate number 5. Ma'am Jenna, mukhang malat na malat na sila. Dahil din ako, sigaw din ako ng sigaw. Kaya pala hindi sila nagsasalita kanina. Gusto ko pinatawis ako sa gilid yung pawis ko hanggang kiligili ko eh. Hindi ko alam bakit suot ako ng ganito pa nakahat yung labanan. Buti na lang nakatube ako. Okay, there it is, our 5 Mr. and Miss Agency Luzon 2025. So, sino ang bias nyo? Sino ang bet nyo? Is it number 1? Or is it number 2? Or is it candidate number 3? Or is it candidate number 4? Kailangan manakas yung ano, kasi pagka narinig ng judges, audience impact yung 30%. Or is it candidate number 5? Yan na. Umuwi na yung 1 to 4. Mukhang panalo ng pera. Okay, so while our Mr. and Miss contestant get ready for their next round, let's move on our first set of amazing performers for Agency Got Talent. yes, this is your moment to shine. No deadlines, no checking DTR, just pure talent lang, ma'am, no? So may sing and dance to, Ma'am Jenna, tama? Yes. So let's give it up for our first performer. Sino yung first performer natin? Si Sir Ben Brumuela. Sir Ben? Calling Sir Ben Brumuela. May kaduet daw si Sir Ben. Ay, ikaw lang, Sir Ben. Hindi ko alam. Agad? Pamuli na ako, sir. So while we are waiting, first time natin to guys, no? First time natin. So masaya ba kayo? Ang saya
party-partihan. Di ba? Meron pa tayong party-partihan after nito. So, sulitin natin to kasi first time natin ginawa. Malay nyo next year, meron tayong pasahan ng collab. Pero mas masaya talaga kung may 13-month pay na. Yun nga eh. Yun nga kanina yung ini-insist ko, ma'am. Wala pa rin 13-month pay hanggang kayo. Dapat daw eh, sir eh. Hindi maawa rin yan. Baka Monday meron. Baka, hindi. Alam ko, mahaba pa ang araw at mahaba pa ang gabi. Kaya mag-escalate. Isa lang yan eh. Isang click lang yan eh. Isang click lang. Eh, matutuwa sila sa presentation natin. Oo naman. Actually, ito na yung premyo nila. Yeah. 13 month. Wala po talagang prizes. 13 month lang po talaga. So, yun lang yung ano natin. Yun yung premyo natin ngayon. So, while we are waiting, kasi nagbago pag-bluetooth pa si Sir Ben, mag-interview muna tayo dito, ma'am. Kasi ito nakita ko to kanina. Ito ang makeup artist ng buong NCR. Hoy! Halika rito! Halika rito! Alam namin hindi ka mahiyain. Gusto lang namin magtanong kung sino yung candidate na sinusuportahan. Number 5. Sino number 5? Kasi mo, basta kasi Prin. Yes, ma'am. Diyan, ma'am. Tanong mo kung sino candidate niya. Ay, ito, kanina pa ito tumatayo eh, pagka binabanggit yung pangalan eh. Obvious na obvious eh. Nakailan sa Sino nga yung candidate mo nga, sir? Si contestant number 4. Yung tunay na maganda daw sa chubby makikita. Yan! Yan eh. Yun nga ang tunay na maganda ngayon, chubby. Like this, okay na? Okay na yung music ni Sir Ben. So, let's all welcome for our first performer for Got Talent, Mr. Ben Brumuela. Open! Go, sir, Ben! Hi, this is for you guys. You memorize this. Thank you! I'm still half mine. Looking for the reasons this change. And half my life trying to bring the good times back again. But love, baby, life's all we need to fall. More than I could see, there's a place to leave, and it says no need at all. The way you feel it in there, it will pass you, always steady. It goes and it goes, and God only knows. You must keep yourself so ready. So when it begins, know that you can. You must face with the weight of the Love you, Sir Ben! many hours thinking about the way things might happen. And so many hours trying to make them good times again. And so it goes for lonely hearted fools. They get their sleep and they sleep until they hear into the will of the wind. You feel it down, it will pass you always steady. It goes and it goes, and God only knows. You must keep yourself
Thank you so much, Sir Ben Ruel. Alam mo ba, hindi nagigigil sa'yo. Gigil na gigil na. Ito, ang lungkot kasi ng kanta, ramdam na ramdam ko. Piling ko naramdaman din nila yung kanta, sobrang lungkot na yun. Nga, naiiyak na si Sir Junay. Nakakaiyak talaga kapag may 13 month na. Nakakaiyak Bumalik talaga. na naman tayo doon. Year of joy. Sabi ko na nga, wag na ibalik eh. Okay. So, Meron pa isa. From meron pa Carla. isa? Yes. Ay, grabe yung Carla namin talent. Kaya nga, hindi ko nga alam bakit nasa kanya Kami doon, lahat eh. sayaw-sayaw lang, di pa sabay eh. Yes, ang manager, tingnan mo. Sabi yung manager. Grabe yung manager. Nakita niyo yung manager. Supportive. Ano naman, oh. Okay, so, Pina-voice lesson niya pa yung mga tao niya bago masali dito. Diba? so, sir, I think okay na si Sir Axel. Okay, so let's welcome our second performer for Got Talent, Mr. Axel Pavio. Alright. Dedicate ko po sa inyo to sa mga may kasalanan sa kanilang mga partner. Check. Sound check. Check. Sa mga may pinamahal. Parang pusong bato to. Hindi ko pusong bato to. Panahon sinayang ko. Pasakit na dinanas ko. Hindi ko nakita ang iyong palusan. Di kaya na alaala. Ngunit sabihin mo sa akin kung paano pupunuhan ang pagkukulang ko. Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan. Everybody! Upang mabawi ang mga kasalanan. Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan. Sana'y malaman mo ang ninanais ko. Sa paghanap na sinira ko, kung walang nagpambayan ang buhay ko, ang isip ko'y iyo, sumugot sa puso at kamanduhan. Aking-aking, isa na nga, isip na kung may ang mga
Albert, saan mo ba sila na-hire? Kasi qualifications, pag naghahanap kayo ng tao. Kailangan ba marunong sumayaw sa kumanta? May pale. Okay, ganyan ka na dapat gagawin natin. Hindi namin nasasama yung sa interview kasi. Ang gusto kitawag yung mesa nila eh. Kasi parang next time man pumayang tayo dapat, marunong ka sumayaw, marunong ka kumanta, kumakain ka apoy, puro ganda lang kasi kami dun eh. Kita mo naman di ba? Mukhang 22. Bumawi, ma. Kaya pasensya na kayo guys, iba kasi qualifications sa inanap niyo. Pero maraming salamat, Tarlac Team. Grabe yung talent. Grabe ang talent. Mga talented talaga. So, ma'am, I think ready naman na yung ating mga candidates. So, yes! Okay na yata sila. Mukhang talagang yung kanilang sportswear. Bonggang ko. Okay, now, back to the runway. Let's see our candidates in action. The sportswear round. Okay, because being part of this company is already a sport itself. Lalo-lalo na paghabulan ng payroll, sourcing, at clearance. That's right, Ma'am Jenna. Fitness meets fashion. So, let's welcome them to the stage. Our 5 Mr. and Miss Agency Luzon 2025. Candidate number 1, Mr. Jan Calaban and Miss Aimee Diva.
and Miss Jermel Reyes. Nahihirapan na po ba tayo mag-score? Grabe na. Mas mahirap pa ba sir sa S-Star? Mahirap pa sa S-Star? Grabe. Nakikita ko sila attorney sa kasi Sir Adjan kanina. Enjoy na enjoy. Sabi ni attorney, ang hirap pa nito kasi sa loob. Yun nga eh. Okay. Sino pong dalawang gustong pabalik niyo? Sino po? Parang gusto ulit makita eh. Gusto makita. Meron ba request? Final no? Final po na mo? Isa-isa. Anong final? Palabasin na sila? Kaya ka ba ng final? Nagbibihis na po pala. Nagbibihis na nagmamadali kasi may lakad. So, nagbibihis na sila. Lakad din nagmamadali kasi isa na kayo. Tapos kasi nito, balik ko ng office yun. Okay, so, habang inaantay natin na nagpapalit yung mga candidates natin ng outfit. So, here's another round. Yeah, ng entertainment para sa Got Talent. This is Got Talent Batch 2. Handa na ba kayong mawaw? Of course, kung may kumanta from Carla, for sure may sasayaw. For sure may sasayaw, Ma'am Jenna, no? Kinalaw ko kung sino sasayaw? Ha? Feeling ko, hulaan ko lang, Ma'am Jen. Yung sasayaw, parang magkapatid lang, parang hindi magkanan eh. Kumuha pa ng import, nagsama pa, oo. So, feeling ko yung costume ng anak, parehas din ang costume ng nanay ngayon. Ay, parang hindi. Ang costume ng nanay ngayon is parang regalo siya. So, feeling ko yung kanyang anak is nakapang siya. Regalo din. Nagulat siya. Siya na kasi yun eh. So, our next performer from Cavite office. First time mo lang walang sayo-sayo yung Cavite. Hindi kayo pinaghandaan. Grabe nga yung CR practice namin, ma'am. Diba, guys? Lahat umiiling. Diba, guys? Okay, so our next performer from Cavite office, si Miss Jenna Esplana at ang kanyang import from Los Angeles, California. Ano pa pangalan ng anak mo? Chelsea Esplana rin? Chelsea Esplana. Go ahead, ma'am. Ano ba sa labas? Pinapasok na nga sa loob eh. 2, 1, go. Yan! Wala ba kayo mga kamay? Kung wala, kahit paano lang. Ay, nagmakamit.
ang haharana sa atin ngayong gabi. Araw-araw hinaharana kami nito sa accounting. Ay, parang alam kong sino yan. Oo, first time. Bago lang siya. Ang clue is bago lang siya. Second clue, guwapo siya. May gwapo ba sa accounting? Sino? Sino ba yan? Jerome? Una, manghaharana siya. Yun ang clue, hulaan nyo Second, guwapo siya. Pangatlo, may asawa na siya. May asawa na. Ay, si Sir Jerome nga! Sir Jerome? Oo. May talent eh. Sa bago may talent yan. Kaya lang kukumpuni ng ano yan. Kuryente yan dito. Siyempre, ang ating next candidate at next performer, naging candidate din. Next performer sa ating Got Talent, no other than Mr. Daniel Salazar. Guys, malaking pusta namin dito Ay, bias. Kapilido raw sa Salazar din. So, kung ipanalo. Di ba, Pogi? Hello po. Sigat din. Sigat ka. Sigat ka, ma'am. Sigat ka, ma'am. Bahala kita, pre! Okay, take two. Nami-pressure yung tao ulit. Last na yan, sir. Last na yan. Nakailang correction na tayo sa billing. Sa buhay natin may usap pupuntang isa at ibigin ang tapat it's sabihin na sadya pagkakataon para bang ika'y nilalaro ng panahon may ibang nakikilala na sa unang pagkikita tunay na pag-ibig na madarama. Habang ko'y di na kilala na ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na bakit ba hindi ka na kilala na ako'y nag-iisa sino ang ibigin ikaw sa akin.
Si Sasha. Thank you. Bang pogi na. Grabe. Pasado, no? Pasado. Nakapagpalaki si Ma'am Rosie ng gano'n. Ay, proud. Meron na siyang representative ngayon, kaya pwede niya. Pasensya na. Okay, so mukhang ready na sila ng I think nga, ready na sila. Eto na talaga yung pinakahihintay natin. Eto na, our candidates will now show us how to slay, even in casual way. Yung tipo kahit bibili na ng kape, mukhang may Victoria. Yes, and we will see kung paano nila madadala ang kanilang casual wear with napakalakas ng dating. Okay, so ano pang hinihintay natin? Here they are. Our 5 candidates on their casual wear attire. Candidate number 1, Mr. Jan Canlapan and Miss Amy Liba. The show is about to start. Places. The show is about to start. You have to show a look, have a look, or give a look. Faces. Beautiful. No one ugly allowed.
Hindi ko alam kung paano na ako magka-casual wear nito. Casual ng Tarlac, pang ABS-CBN doon. Casual naman ng NCR. Grabe, kulang na lang yung mga reindeer sa harapan eh, no? Grabe, yung paghahanda nila talagang effort. Ako kasi talaga laro-laro lang sila nung una, pero iba yung effort talaga yung ano. Iba candidates natin. Okay, so for the last ano natin, handang-handa na ba kayo para marinig ang kanilang mga sagot sa ating mga naggagandahang katanungan ngayong gabi? Dito na lalabas, kanina puro beauty. Ngayon naman, mga brains naman. Brains naman ngayon, ma'am. So, sino? Sino manalo? O, syempre. Sabihin niyo sino yung may pinakamagandang sagot mamaya. Si Ma'am Joy. Wala, si Ma'am Joy. Kunyari, si Ma'am Joy hindi taga-Cavite. Lahat lang po sa kanila. They are all unique and they are all best in their own. And I know, ma'am, kung nag-judge ka, nahihirapan ka din ngayon for sure. Kasi grabe, ma'am, yung effort nila, ma'am, no? Kaya pala, ang laki-laki ng bag ni Prince kanina, may dalang pa rin. Kasi mga pa-checkpoint sa Sandigan, eh. So, ma'am, ano ba rin So, syempre, dito na yung yung ating Q&A round. Here we'll find out who can answer with confidence, clarity, and a bit charm. Kahit kinakabahan na yan sa loob-loob nila. Okay, let's call our 5 candidates on stage. 5 candidates, labas na po kayong lahat. So we will start on question and answer. Candidates, number 2. Number 2. Labas na po. Candidates number 2. Joshua and ano? Huwag na kayo mag-BS yan na yun. Uuwi na daw siya. Uuwi na. Candidates number 3. Candidate number 3. Mr. Rolando Arlantico and Miss Madel Pascual. Come on stage now. Guys, candidate number 4. Come on stage now and candidate number 5. Okay. Nasa lip box. Miss Jen, nasa lip box natin. Nasa yan? Okay, so ready na ba kayong sumagot? Saan yung pang-lima natin? Ayun! Tinawag namin! Okay, so let me call on contestant number 1, Yes. Jan Canlapan. Okay? So remember lang ha, just smile, breathe. Alam namin na pinagandaan yung lahat ito para lang itong interview nung nag-apply tayo. So, sir? 1 by 1, candidates will pick their question. Okay? And papasahin namin twice bago kayo sumagot. Walang time limit so you can express your answers. Okay? So walang time limit na huwag kayo ma-pressure, ha? And wala na rin ano sa tenga dahil magkakaiba naman yung question. Okay, question for Mr. Jan Canlapan. Magtanong. Okay, question. Quiet please. Okay, quiet po. Question. Sa gitna ng hirap ng buhay ngayon, ano ang bagay na pinanghahawakan mo para manatiling masaya at positibo at bakit? Ulitin ko. Sa gitna ng hirap ng buhay ngayon, ano ang bagay na pinanghahawakan mo para manatiling masaya at positibo at bakit? Thank you for that wonderful question. Para sa akin po, yung pinanghahawakan ko po talaga para manatili ako maging masaya is yung number 1 po talaga is yung pamilya ko. Lagi po akong nag-iisip sa kanila kung paano sila sasaya at kapag nakikita ko po silang masaya, nagiging masaya na rin po ako. Para po kasi sa akin, pamilya po yung isa sa pinaka way natin para maging masaya tayo. Kasi po kung nakikita niyo po sa sarili natin kung broken family tayo, yun po yung isa mismo, minsan nagiging way
para maging malungkot tayo na dala-dala natin hanggang sa pagtanda natin. Kung nakikita niyo po yung mga pamilya na watak-watak, isa rin po kasi ako sa naging broken family. So kahit po broken family kami, as my mother po at sa mga kapatid ko po, sila po yung pinangahawakan ko para lang po manatili akong masaya at may pinangahawakan po ako para pagpatuloy po sa buhay, para po sa pangarap ko. At lahat po yung ginagawa ko para sa kanila. And I thank you. Thank you so much, Mr. John Pena. So, candidate number 1 for Miss. Pick your question, please. Oh, Miss Wingo. Miss Cat Creole Gray, this is your question. Go na. Okay, Miss Anne, ito po ang iyong question. Kung may pagkakataon kang baguhin ang isang bagay sa lipunan natin ngayon, ano ito at bakit? Uulitin ko. Kung may pagkakataon kang baguhin ang isang bagay sa lipunan natin ngayon, ano ito at bakit? Thank you for that wonderful question. Akin pong babaguhin sa ating lipunan, lalo-lalo na po ngayon sa pinagdadaanan po ng ating bansa. Yun po yung ating sa politiko po. Kasi po, sobra na po yung laganap ng korupsyon. Tayo po ang naaapektuhan. Kaya, sa susunod po na taon or mga susunod na panahon po, kailangan po, boboto po tayo ng tama. Yun pong hindi natin pagsisisihan. At tayo po ay tutulan. Thank you, Miss Mary Joy Ruiz. Ay, Miss Amy Libaw pala. Miss Mary Joy kasi nagsisi kami doon. Thank you, contestant. Candidate number 1. Candidate number 2. Candidate number 2, Mr. Joshua Siday. Panindigan mo, Joshua. Sinabi mo. Okay, your question is... Pakitigil po lahat na nagbibideo para walang kahihiyan. Okay. Ang tanong, para sa'yo, ano ang mas mahalaga sa buhay? Ang magkaroon ng maraming pera o magkaroon ng kapayapaan ng isip at puso? At bakit? Ulitin ko, para sa'yo, ano ang mas mahalaga sa buhay? Ang magkaroon ng maraming pera o magkaroon ng kapayapaan ng isip at puso? At bakit? Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Para sa akin, ang pipiliin ko ay magkaroon ng maraming pera. Sa totoo lang. Kasi, mas napapanatag ang aking isip at puso. Ako ay isang taong practical lamang. Huwag niyo sana akong gustihan. Thank you so much, Mr. Johnson. Candidate number 2 is Heidi Taglinan. Pick your question, please. Your question. Kung may isa kang bagay na gusto mong baguhin sa mundo, ano ito at bakit? Uulitin ko. Ay, pwede Espanyol. O kaya, Bisaya, Day. Para kapatong ka dyan. Okay, ulitin ko. Kung may isa kang bagay na gusto mong baguhin sa mundo, ano ito at bakit? Para po sa akin, ang gusto kong baguhin sa mundo ay ang pagiging reactive ng mga tao. Bakit? Gusto ko po kasi na magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa mundo. Kailangan natin baguhin yung pagiging creative natin, yung ating pagiging judgmental. Kailangan natin unawain muna ang isang bagay bago natin ito husgahan. And I thank you. Thank you, Ms. Heidi Taglinan. Candidate number 3, Sir RJ Orlando Arlantico. Pick your question, please. Your question is, para sa'yo, ano ang mas mahalaga? Ang maging masaya o ang maging tama at bakit? Ulitin ko, para sa'yo, ano ang mas mahalaga? Ang maging masaya o ang maging tama at bakit? Para po sa akin, magiging tama po about po sa moralidad. Pero kung may magiging tama ay nakasira sa atin, nakasira po ng iba, mas pinili ko po na magiging masaya at mas papaya. Yun naman po. Grabe yung support. Grabe.
your question? Parang ang lalamig po ng mga kamay nila. Ano mo naman talaga sa ano ito nagsumat ka. Sir, kamusta yung lalaki na sa likod? Init na ba kayo? Ginusto niya yan eh. Okay, ang question is, ano para sa'yo ang tunay na confidence? Uulitin ko, ano para sa'yo ang tunay na confidence? Maraming salamat po sa napaka-inspirasyonal na katanungan. Para sa akin, ang tunay na confidence ay pagtanggap sa sarili. Kahinaan man yan, kalakasan, mostly kahinaan. Dahil ang tunay na confidence ay hindi naman lahat dahil sa corona. Kung hindi kung paano mo i-represent ang sarili mo sa maraming tao kahit na meron kang pag-aalinlangan. At mai-represent mo ang sarili mo ng buong lakas, buong loob, at buong tapang at may pananampalataya sa Diyos. Salamat po. Mr. J.D. Come forward. Pick your question, please. Check natin yung kamay. Hindi po ganito kalamig ang kamay nito pag nag-check na clearance. Okay. Okay. Ang laki nito, sir. Mukhang mahaba yung question. Dahan-dahan lang po ang sagot. Para magkaintindihan po tayo. Okay. Question. Okay. Bilang empleyado, paano mo pinapakita ang dedikasyon sa trabaho kahit may mga pagkakataon na nakakaramdam ka ng pagod o kawalang gana? Ulitin ko. Bilang empleyado, paano mo pinapakita ang dedikasyon sa trabaho kahit may mga pagkakataon na nakakaramdam ka ng pagod o kawalan ng gana? Magandang hapon sa lahat. Salamat sa napakagandang tanong. Ang kasagutan ay simple lamang. Unang-una, lagi kong pinagpapa sa Diyos ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ko. Kung may mapagkakataon man na ako'y stress, mahihina, o dumadaan sa mayang pagsubok, lagi ko lang pinagpapa sa Diyos ang lahat ng yun. Kaya naniniwala ako, kahit nangihirapan ako sa lahat ng bagay, nandiyan ang Diyos para sa akin. Ika nga ng Psalm 116 verse 8, the Lord is my side, I will not fear, and I thank you. Okay na ngayon, may Bible verse. Ang Chanel? Oo, ayos eh. Chanel, teka lang ma'am. Pahingahin muna natin ang konti si Chanel. Okay na po ba? Kasi po itong pawis mo kasi ilaw pag ano, namumuo yung pawis mo po eh. Okay na lang po ba? This time, wala na pong round pa, tanong na lang. Okay na po ba? Relax muna. Inhale. Exhale. Saka, inhale. Ikaw lang ang ibabaw ang tao mo dyan! Exhale. Ang tanong, kumain ka na ba? Hindi pa. Sabi ko na nga ba? Question. Okay. So, Miss Ornel, ito ang iyong question. Sa iyong palagay, mas mahalaga ba ang pagiging matalino o pagiging may mabuting asal? Ipaliwanag kung bakit. Ulitin ko. Sa iyong palagay, mas mahalaga ba ang pagiging matalino o pagiging may mabuting asal? Ipaliwanag ito kung bakit. Thank you for the wonderful question, judges. Host lang po, host lang. Sila po yung judges. Ang aking po pipiliin ay ang magandang asal dahil po ang katalinuhan ay natututunan po. Yes! Thank you. Sir, pataganin lang natin ng konti muna. Bakit? Parang ako kinabahan eh. Yung dalawa doon. Kaya pa ba? Sir, ma'am, narinig niyo yung mga answers nila? So, nandyan yung pintuan sa likod kung medyo kinakabahan. Kaya naman?
Okay, a question. Kung ikaw ay tatanungin, ano ang mas kailangan ngayon ng mga Pilipino? Disiplina o inspirasyon? Uulitin ko? Okay. Tapusan mo na. Tapusan mo na kagad. Ulitin ko, kung ikaw ay tatanungin, ano ang mas kailangan ngayon ng mga Pilipino? Disiplina o inspirasyon? Isang tanong pa? Medyo matanong po kasi na-analyze yung mga katanungan sa kailangan Kung ikaw ay tatanungin, ano ang mas kailangan ngayon ng mga Pilipino? Pilipino ay hindi ikaw. Disiplina o inspirasyon? Magandang gabi ko sa inyo lahat. Thank you for wonderful question. Wonderful. Para po sa akin, pag tinanong niyo po ako, ang anin ko po, siyempre yung disiplina. Kasi pag mayroon ko yung disiplina, medyo po kasi. Pag mayroon ko yung disiplina, maayos ang magiging trabaho niyo sa araw-araw at may iraw rin niyo. Yung mga inspirasyon din yung pamilya niyo, inspirasyon niyo. Pasensya na, nahihirapan kasi. Nahihirapan. Quiet guys. Naku-pressure yung tao. Oh, thank you so much. Okay, yun po. Pag ako po'y tinanong ng siyempre, sasabihin ko, yun, lalo ko na. Walang oras. Ngayon, ganun sa 8 ka dyan. Yun, mas okay po yung may disiplina ka sa sarili mo. Katulad doon sa, kunwari, sa trabaho bahay ka lang, may disiplina ka. Yung inspirasyon mo, hindi magagalit sa'yo. Kasi uuwi ka lang ng maayos na bahay niyo eh. Hindi kayo mag-aaway ng asawa niyo, kaya yung disiplina. Thank you. Anong disiplina? Parang may ubo yun disiplina. Grabe. Rose, okay ka pa ba? Kinabahan lang yung tao. Ano lang siya? So, mahina kasi internet dito kaya gumano lang. Nagpa-offer yung okay. So, tawagin na natin yung last natin. Si Miss Rosemary. Bawi tayo. Okay. Question. Sa panahon ngayon ng kaguluhan, krisis, at mabilis na pagbabago, ano para sa iyo ang tunay na kahulugan ng salitang pag-asa? Uulitin ko tanong. Sa panahon ngayon ng kaguluhan, krisis, at mabilis na pagbabago, ano para sa iyo ang tunay na kahulugan ng salitang pag-asa? Good afternoon. Maraming salamat po sa magandang katanungan. Ang kahulugan po sa akin ng pag-asa ay yung paniniwala po na may mangyayaring maganda kahit hindi ko po alam ng resulta. Yung patuloy kang pumabangon sa araw-araw kahit po hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo buong maghapon. Yung naglalakad ko po sa gitna ng dilim na may liwanag. Yan lamang po at maraming salamat. Thank you so much. So, narinig nyo na ang lahat ng sagot ng ating mga candidates tonight. So, inabot na tayo ng gabi. So, sa tingin nyo, sino ang bet nyo? Is it contestant or candidate number 1? Or is it candidate number 2? Or is it candidate number 3? Or candidate number 4? And of course, yung pinakamagaling sa question and answer, candidate number 5! Grabe naman yung tinulong. Parang may baka siya dito pag nanalo no? Meron yata. Kasi stage mo. Meron mo. Stage mo. 30 sa kanya. Okay. Thank you, contestants. So, pwede na kayo muna ulit magtago sa loob. Now, let's take a break. Enjoy muna natin ang ating dinner.
our catering team, maraming salamat po sa inyo. So, I think pwede na tayong mag-dinner muna. Yes, everyone, habang please ang mga judges ay nag-ano. So, mag-enjoy muna tayo sa meal na meron tayo ngayon. Pero remember, bawal po tayo magbalot ng lumpia. May lumpia ba? May lumpia? Ay, wala yata ng lumpia. Pero so, may dalang mga trash ba? Okay, pwede na po tayo kumuha ng okay, food. so pila lang muna. Pila lang po sa food na maayos. Ayan o, Walang po po ang catering team. Pwede na po mapunta doon. Isa-isang table po muna para hindi masyadong magsama. Okay. Tumakbo? Oo. Quiet po. Sinong kasampung ito, naging tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ang nanay at tatay mo'y di malaman ng gagawin, nagdamasdan pati pagtulog. At sa ay sa pagtimpla ng gatas mo, at sa umaga may karoon ka nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, ang ayaw nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layo mo, lubos na pinapansin. Dadaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang misyon.
Gama eh. Hindi kasi alpha, gamma, beta, gamma. Kalaban yan mga tau-gamma, mga Tau-gamma lang alam. tau-gamma, acro. Magkakalaban yan eh. Acro. Magkakalaban yan. O ito, may performer din to dito last. Okay. So, Paano yung partner? paano ba yan? Bakit nag-perform ba yung mga nauna? Pwede bang ano? Pwede bang may 1, 2, 3 gano'n? Actually, pinauna lang tayo para at least meron lang sila makita kung meron bang lalaki. Okay na kanina may na-realize si Ma'am Karen, nag-uusap kami sa ano. Kaya parang paano yung follow-up namin? Kaya parang busy pala sila. Magkakaganon. Kaya pala Oo. Busy pala. Laging nasa ano, nasa likod ng dilim. Grabe. 2 days lang. 2 days lang pinerform. Kami ka 5 days na, di ba na buo eh. So partner, paano ba yan? So habang ginagather ng ating mga judges ang mga scores natin, magpa-games muna tayo. Okay, but before that, ma'am, kasi meron tayong start tonight. Oo. So, ang start natin, of course, merong isa sa female and merong isa sa male. So, all we have to do is raramba lahat ng mga girls. And then after that, yung mga boys naman. So, pipili tayo ng top 5 for female and top 5 for male. Go, Ma'am Joy. Okay, dear. Good evening, everyone. Good evening, Ma'am Joy. Dahil lahat nagkagandahan at naggogopuan. Yes! Ang kinang! Ang kinang! Ito kay Roland. Ito kay Madel. Ito sa Team Tarlac. Congratulations and celebrations. This is the moment of your dedication. Sige sir, bababa na ako. Naiihi lang ako eh. O tutok mo, pwede mo. Sali ka pa sa gising? O pwede. Huwag mo lang isakto yung tutok sir. Kasi pag saktong-sakto, maano ka, babadshot. Ang boga. Hindi, yan ka rito. Ang katagalan. Ayan. Ikaw lang pala kay Nani. Himbing na ng tulog ah. Kanya-kanyang cover ah.
Nagtutulugan na po sila, mga nakapajama na po. May isa naka-headset pa po. May isa po bagong ligo. Dito naman tayo sa boys. Balita ko may baka po sa loob. Grabe, tulog na tulog. Si Ben. Naglalaban po silang dalawa. Ito po yung isa. Labanan ng hilik. Bumoto na po kayo. Sinong pinakamalakas humilik? Magawin naman po tayo sa third row, sa north area. Tingnan natin sinong natutulog sa north area. May busy na si Chelsea. Tulog na tulog din ang mga takanal. Si Jenalyn. Ang sarap na ng kanilang mga tulog. Sarap na po ng kanilang mga tulog. So, hindi na po namin aabalahin. Kamusta naman kayo dyan, mga ma'am? So, bakit hindi pa kayo natutulog sa 10 oras ng gabi? Kahit nakapajama na po kayo. Ha? Basa pa yung hair nyo. Sige. Basa pa yung hair nila kaya hindi pa makatulog. Matutulog ka na? Mag-iinom ka pa? Okay. Kanina to? Hindi pa. Pero doon sa kapila may mga baka eh. Hindi nakakatulog doon eh. Good night everyone. Housemates! Bangon na po kayo! Bangon na! Lahat tayo dahil mariging Bangon na, housemates! Tayo ay uuwi na tayo! Matutulog pa kayo! Magsipasok na po sa confession room! Para sa inyo susunod na task! Para sa inyo susunod na task! Tulog pa mo! Gasa iyo! Nais kong kung sino ka man talaga. Iba-iba Pinoy, wag kang matatakot. Kapag malaki mo Pinoy ako, Pinoy tayo. Ipakita sa mundo kung ano kaya mo eh. Iba't iba Pinoy, wag kang matatakot. Ibang malaki mo Pinoy ako, Pinoy tayo.
Jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse.